Hello guys! Welcome back to our channel and good morning nga pala sa inyo. Today is another grocery day. Pupunta lang kami ngayon ni Jan sa Costco. Bakit palagi kayo sa Costco, Johannes? Because number one, Costco is like 10 minutes away from our house. Not even, depende sa traffic. And usually kasi yung mga kailangan namin is nasa Costco lang. No? And mas maganda sa Costco guys kasi syempre madamihan, hindi ka lugi pag namimili ka doon. So, hulaan ninyo kung magkano na naman ang magagastos natin ngayon. Sasabihin na naman ni John sa atin na sana hindi na lang tayo umalis ng bahay. Last time kasi we spent $200 and this time we'll see kung magkano. Ito na po yung mga listahan ng mga bibilihin natin. Plastic wrap, Dawn, AAA battery, almond flour, butter, chicken stock, and soy sauce. And also, we are going to get a passport photo. Tomorrow sa USPS there, no? Sa AAA? AAA, okay. Kasi ganito yon guys. Pumunta kami kahapon, 'di ba? 'Di ba kukuha ako ng US visa, ng Shenzhen visa. Ngayon, ang dami naming pinuntahan na store kahapon like CVS, Walgreens, ano pa yung mga pinuntahan namin. Parang 2x2 lang, hindi sila nagka-cut ng ibang size. So, ang kailangan ko ay only 2x2. Only for USA. Only for USA passport or visa, something like that. Ngayon, kailangan ko kasi ng 35mm by 45mm na size ng photo, no? Gagamitin ko sa visa. Sabi niya, nag-suggest siya na sa courthouse daw. Sabi ni Jan, parang it's way too far, no? Pagpupunta pa kami sa courthouse. So, pupunta na lang kami sa AAA. It's a travel agency. Courthouse, there's no parking. Oo, at saka mahirapan kayo sa so complicated siya ba. So Tuesday, magkuha na ako ng visa sa Tampa, Florida. It's how many hours? Like 3 hours plus to go to Tampa. So aalis kami ng bahay ng mga 6 AM para makarating tayo ng Tampa ng mga 10:30 AM kasi yung aking appointment. So ayun, 1 month to go, I think. Oh yeah. Or less kasi we fly. It's more than a month. No. On the 10. We fly on a 10. It's already 11. So, less than a month. Bago yung travel namin to Europe, guys. Oh, yeah, because it's 2 days later for the cruise. So, ayun, excited na kami ni John. And then, kailangan lang natin makakuha ng visa kaagad, no? Sana hindi ma-delay or what yung visa natin. Okay, so nandito na tayo sa Costco, guys. And I think kailangan natin ng push cart. We need push cart there. Yeah. Or here or there. Here's good. Okay. One? Okay. Alright, papasok na tayo. Lots of sale today. Electronics. Small appliance. Ang nice nito, oh. Modern, sliding door. Shed. Maganda din tong shed na to, guys. Oh, perfect. Pwede tayo dito. Pwede ito, oh. Kasi pag nag-away kami ni Jan, pwede ako matulog doon. Ay, oo nga. Kakaiba siya, no? It's different from the usual trellis. Ayan. Ano yung tinitignan ni John? What's that, dear? To cut the To trim the bush? Yeah. Yeah. Looks like heavy duty. Yeah, Fiskars is a good product. Do you need any snacks today?
Maybe not, no? No, I don't think so. We just Okay. walked yesterday. Right, they don't have boulder here. They have boulder but they're big. We don't like the big kasi we cannot finish right away. And they don't have the one that we like, the cheese. This cheddar cheese. Oo. Looks like they don't produce that in the big size. It's hard to find anyway. Really hard to find. Right. Unimaginable. Ang daming mga klaseng tinapay dito. Mga cereals, mga malalaking cereals talaga, oh. Kasi most sa mga Americans is mahilig sila sa breakfast na cereals. Meron silang mga coconut bites, parang macaroons. Ay, chewy brownie, oh. Ay, hala, may ganito na pala sila. Dubai style chocolate brownie. Ay, oh, looks nice. For only $10. Pwede ko tong itry with real chocolate pistachio. Hala, this is very sugar sick. Pero gusto ko tong itry. Feeling ko magugustuhan din ni Jan ito. Ay, ano to? Parang individually pack. Ay, oo nga. Great combination of flavors. Ha? This is different. This is like chocolate. Chocolate brownie. With- Super sugar sick. Oo, super sugar sick. Because it's a brownie. Uh-huh. Do we wanna try? And give away? Yeah, we can give away. Because they're individually packed, so we can put, remember, we need to buy some Filipino food. So we can just put this one. Alright. Ah, How much are they? $9. They're on sale. Okay. $5 discount. So naka-discount kasi bibili kami ng mga pangpasalubong sa mga kababayang Pinoy na nagtatrabaho sa barko. And then we can also give the ramen in the house. Okay. Yes. So actually mix na siya, guys, eh. Hindi na siya all Filipino food. So hahaluan natin ng Dubai chewy cookie, haluan natin ng what else? The other one, the ramen. So paghalo-haloin na natin sila sa Ziploc. So Yellow ma. ayan. Kuha din si Jan ito. Chicken stock. Konti lang naman ang ating bibilhin dito, eh. Plastic wrap, AAA battery, almond flour, and butter. Ayun. Okay. Ang fresh ng mga flowers nila dito, oh. Ayun. Ay. Ayun. Ang fresh ng mga flowers nila. Mother's Day flower. Oo. Ay, oo nga. Kasi Mother's Day ngayon, eh. Ay, this one. Almond flour. Almond flour, right? Only one? Just one too. Okay. And then, stick, ano yun? Butter, AAA battery, soy sauce. If they have soy sauce here, it's on your list. Parang wala silang toyo dito. No, but we always like the Asian toyo. Asiti. Uy! Ay, baligya din asiti diri. Ay, this one, oh. Soya. Is this the one? No. That's not the one. That's oil. Ah, soya is... Oh, soya is... Oh. Meron na silang yakisoba. Gusto mo ng mga frozen ramen. Ito, we used to love this one. Oh. The frozen ramen. Pero hindi na ngayon. Tapos meron silang mga fried rice na naka-ready. Milk. Do we need... we have a lot of milk. Wow, they even have the biggest, sour cream. I don't see the half and half. Heavy cream. Naghahanap kami ng half and half pero ayaw ni Jan yung ganong brand kasi meron daw mga additives. Yeah, carrageenan and something else in there. Uh-oh. Remember we tried to mix a foam out of the half and half and it won't foam? Right. Which truly grass-fed. You want grass-fed?
Oh, should try. Ayan, may bago kaming itatry na brand. From Ireland. Ireland? Ireland, yeah. Wow. How can I forget that place? One of the reasons I have bad experience with Ireland because when we went on a cruise, I got stuck in Netherlands because I didn't have a visa. So na oo. Long way from home. Kaya hindi ko talaga yan makakalimutan yung Ireland na yan. Ito yung kanilang mga fruits. Meron sila ditong ano to, kiwi, apples, and then mango. Mango season na kasi ngayon eh. And then different kinds of mango. Uy, ang ganda ng pineapple nila oh. Uy, golden pineapple for $2.99 oh. That's good. $2.99 lang yung kanilang pineapple. $6.49 naman sa kanilang grapes. Grabe, loaded of grapes, guys. $8 naman yung green. Ano to, oh? Ay, baby guava. May baby guava pala, guys, oh. Ngayon lang ako nakaano ng baby guava. $7.49. Papaya nila is $3.99. Overwhelming sa dami ng mga prutas na tinitinda dito, guys, no? Nagwonder lang ako, kumusta kaya ang laman ng kanilang malaking basurahan dito sa Costco? Sayang, no? Malapit lang naman sana ito sa amin. Halughugin sana natin ang kanilang basurahan. Kaso yung kanilang basurahan, compactor. Ibig sabihin, ginagaling, ginagrind yung mga disposal waste nila. They could make the 0 mini. That would be better. Oh, they have, okay, this is regular. It's only regular. Sana maglabas din si Coke ng Coke Zero na mini. Kagaya nito, oh. Kasi pag nagbubukas kasi kami, guys, ng isang regular Coke, hindi kasi namin nauubos. And then after few hours, nagiging ano na siya, stale or flat. Ano ba ang tawag dyan? Wala na ang kanyang espiritu. Kaya sana in the future, magkaroon ng small, cans na Coke Zero. Pero I think available yan siya sa Philippines. Parang may nakita ako. Hindi lang ata available dito sa Costco. Alam ko meron yan eh. Baka wala lang silang stocks. Baka nagkakaubusan din kasi gusto rin yun ng mga tao. Naisipan na rin namin na bumili ng steak. Sabi ni Jan, ano ang gusto mong kainin kapag nag-invite tayo ng mga bisita dito sa bahay kasi hindi kasi ako pwede sa steak. And then sabi ko naman sa kay Jan, okay lang na steak yung inyong kakainin. Manghingi na lang ako kahit na konti lang. Kasi bawal kasi sa akin ang steak, guys. Pero in moderation, pwede naman. Sobrang mahal, nasa $170 ata yung premium and then yung choice ay nasa $150. Mahal na talaga ang mga bilihin ngayon. Ours keeps shutting off. Oo nga, no. How old is our printer? Plenty. Ha? Plenty old. Plenty old? 20 years old? 20 years old. It's a plenty years old, yes. Okay, this one is on sale, $129 only HP. AI enabled, oh. Gamit na gamit kasi natin ang printer, guys. Lalo na ngayon na mayroon tayong business. So, kailangan talaga natin ng reliable or heavy-duty na printer. Pero sabi ni John, balik na lang daw kami. Please begin scanning. 11:99. Place your item in the tray area. 9:49. Please scan your 13:99. Please begin scanning. 7:99. Have a good weekend, guys. You too. Please remove all scanned items. Please scan your membership Alright. card or touch Read assist. How much did we spend today? Only $89. 89? We didn't really shop today. No. Kasi usually, ang nababayaran namin dito is $2
200, 300. Sometimes, That's because we were just here. yeah. Did you even buy triple A or not Sure here? did. And I wanted to. So ayun lang, kasi konti lang yung nakalagay sa listahan, hindi pa nabili yung pinaka-importante which is ang AAA battery. So sabi ni Jan, ihahatid lang daw muna namin itong aming mga napamili sa car and then babalik daw ulit kami. Diba guys? Ganyan talaga. Nakakalimutan yung nasa listahan, yung wala sa listahan, yun pa ang nabili. Ang galing. That's it. Okay. So ayun, bumalik na lang kami saglit sa loob guys para kunin yung hindi namin nabili na battery. Try natin to guys. Alam kong masyado pang maaga pero yung iba kasi dito is dadalhin ko, ipapamigay ko. It's already like that. Okay sana ito guys kung hindi siya parang transparent yung kanyang packaging dito sa individual. Naka-individual pack kasi siya guys, no? And then dapat sana may nakalagay na expiration. Kasi wala nakalagay na expiration dito eh. Kasi paano kapag ipamigay natin ito? Baka sabihin nila parang galing ito sa dumpster. Let me try this one. So that's how it looks. I have to wash my hands pa. It's very delicious. You wanna bite? Just for curiosity. It's very rich. Very rich, no? The brownie is very rich. The Kadaifi is the same. This one is pretty much the same. With this one. Yes. Pretty much the same. So, ayun. Ours was healthier. So that's it guys. I'm just gonna only a bite. I'll just put this in the ref. And we'll see if much better ito kung we'll see if it's much better dear if it's cold. Let's see. There's no expiration with this one. Maybe this one is the expiration. Meron akong nakita dito guys na manual lang na nilagay na tawag dito 601. So parang June 1 may expires siya. So sabi ko, hala, may expire na pala ito. Hindi pala natin ito madala sa cruise. Pero not sure ha kung yan yung expiration. Pero tinignan ko yung box. Wala talagang nakaprint na expiration. Nope. Even in here, they should put expiration. Definitely. Kasi pag binigay natin to sa ating baka sabihin nila na, ano yan Johannes? Baka expire na yan. Ito ba yun guys? Comment nga kayo. Ito ba yun? 6-1 may nakalagay din dito. Lagay ko na lang siya dito. Ilagay ko na lang siya dito guys sa isang lagayan. Nilipat ko na kasi konti lang naman ang laman. And then, reload na natin itong mga chicken. Is this the old one? So the old one will be on the left side.
Where do you put the flour? Very bottom with the other one. Okay. Okie dokes. Oh my god! What's wrong? Uh-oh. We got scammed again. It's only how many days? Not even 3 days. Maybe it's 2 days. That's Costco, right? Uh-huh. Maybe because we put in the ref right away? Or, I don't know. Yeah, they beat your dream. Oh my god, we got... Oh, perfect. Pagkatapos naming mag-grocery, nagutom na kami, magpe-prepare lang ng breakfast si John. Ang kanyang kakainin ngayon ay steak lang, and then sa akin naman ay yung burger patty na nabili namin sa Costco din. Because the algorithm in YouTube is very unpredictable, just like the jokes. We can upload as many as we want. Like I upload 6 times a day, some of them as 100,000 views, and the others that's very funny, some of them is not really, like 10,000. Yes, totoo talaga yan guys. Hindi mo talaga maintindihan ang algorithm even sa other social media platform like sa FB or sa TikTok. Minsan, yung mga pinaghirapan mo talaga na videos na ina-upload is yun pa po yung nakakakuha ng mga maliliit na views. And then yung mga hindi mo pinag-isipan mabuti na mga videos like minadali mo lang siya sa paggawa, sa pag-edit, no? Wala masyadong effort. Yun pa po yung nagva-viral like 1 million views, 2 million views, even 10 million views. Marami na talaga ngayon ang mga nagsusulputan ng mga social media influencers or content creator, kung ano man ang tawag sa ganyan, internet sensations, 'di ba? Kasi kung ano-ano ang kanilang mga pinopost, kaya nga ini-encourage ko yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nanay na nasa bahay na walang masyadong pinagkakaabalahan. Alam kong marami kayong mga gawain sa bahay, pero yung mga gawain na yan can turn into influence, 'di ba? Mag-tutorial kayo, paano magganito ganyan, no? Kung mahilig kayo magluto, no, magawa kayo ng cooking videos, 'di ba? Mahilig kayo maglinis, may mga hacks kayo kung paano malinis ang inyong bahay, no? Kung magaling kayo sa ganyan, 'di ba? Mag-podcast kayo, maraming paraan para kumita tayo ng pera sa social media kasi ang labanan ngayon is social media na talaga, even yung mga big companies, no? Like mga brands na dati ay nasa mall lang sila, ngayon ay nagtatayo na sila ng website, like mayroon na silang mga live sellers, no? Nagbebenta na kasi talaga online ngayon. Kaya kung ikaw ay medyo financially unstable ngayon, no? At naghahanap ka ng pagkakakitaan, maraming paraan para kumita ng pera, especially dito sa social media kasi million or even billions ang mga tao na nanonood sa iyo. Kaya ako, nagpapasalamat talaga ako na kahit na hindi na tayo kumikita ng ganun ngayon, no? Yung iba nating mga followers, subscribers ay nagiging customers na natin. So kung wala man tayong kinikita sa pamamagitan ng views or sa pamamagitan ng shares, no, is ang importante mayroon tayong naging sideline, 'di ba? So nakakakit na may income tayo kahit papano, 'di ba? Sa mga bags na tinitinda natin, pabango or kahit ano, papasukin talaga natin para magkaroon tayo ng extra income. Huwag kayong ma-discourage na sa umpisa wala pang manonood sa inyo, napagdaanan ko lahat yan. Siyempre dadaan tayo sa pinakailalim, pinakamababa, 'di ba? So walang manonood, walang subscriber, walang mag-share. Pero sa kalaunan yan guys, like ako, naswertihan lang ako, I think 3 years after or 4 years after, saka po ako na-recommend ang aking channel, ang aking page, no? Saka po nakilala kasi hindi ako tumigil.
sa pag-post ng mga kung ano-anong videos. Alam nyo, pinagtatawanan pa nga ako sa mga content na ginagawa ko, pamamasura, ano pa ba yung mga content, mukbang, lahat na lang ng content, gardening, no? Lahat. Tapos sabi nila, bakit pinapakita ko ang buhay ko sa social media? Kasi yun po yung content ko a day in my life, no? As a Filipino na nakapangasawa ng Amerikano, 'di ba? Kasi marami din yung mga, at saka dito sa US, 'di ba, marami kaming garden dito, maraming gulay sa garden, maraming prutas dito sa aming garden na para bagang nasa Pilipinas. Marami ang mga kababayan natin na natutuwa, no? Kasi para nilang nararamdaman na nasa Pilipinas pa rin sila kapag nanonood sila ng mga vlogs ni Johannes andyan. So parang hindi na nila ma-miss ang Pilipinas. 'Di ba? Kaya nga guys, namimigay ako ng mga mangga, avocado, star fruits, at kung ano man na pwede nating ma-share sa ating mga kababayan all over the United States, no? Kasi alam ko kung gaano nila na-miss, no? Ang mga minsan kalamunggay, minsan malunggay talaga guys, nagbibigay ako sa kanila, no, sa mga kababayan natin, mga subscribers, mga ibang followers. Hindi naman lahat mabigyan guys kasi milyon-milyon sila. So ayun ang maipapayo ko lang sa inyo guys, sa mga nagsisimula pa lang sa social media. Ituloy-tuloy nyo lang yan, no? Kung yan ang passion po ninyo, ituloy nyo lang. Huwag nyo munang isipin ngayon kung magkano ang inyong kikitain. Ang importante ngayon, kung paano kayo makasurvive sa social media. Huwag po kayong magpadala sa mga nangbabash sa inyo kasi hindi talaga yan maiiwasan. Dapat magpasalamat pa nga kayo sa mga basher dahil ibig sabihin nun, pag may mga basher ka na, ibig sabihin nun, marami na ang nanonood sa'yo. May mga nakakapuna na sa'yo. Isipin mo na lang na constructive criticism yung mga ginagawa ng mga basher. Pero hindi talaga eh. Minsan kasi talaga yung mga basher below the belt talaga sila bang basher sa'yo. Pero kuan mo na lang guys, ipalapos na lang. Kumbaga sa Bisaya pa, ipalapos na lang spikas dalunggan. No? Pag may mang bash sa'yo, okay, tanggapin mo, ipalapos sa pikas dalunggan. Gumagawa lang si Jan ngayon guys ng sausawan. Sausawan talaga. Para sa kanyang steak. Ayan, meron ditong sour cream at saka horseradish. Imimix niya lang ito. Tapos imix niya rin dito ang kaunting Dijon mustard. 3 simple ingredients lang guys para sa inyong sauce doon sa inyong steak. Gawin nyo yan. By the way, beef tallow pala ang ginamit ni Jan dito guys sa pagluto ng steak. Para magkaroon ng extra flavor, naglagay pala si Jan ng scampi butter dito sa kanyang niluluto na chicken patty. Mas dilami. Etong burger patty guys, pre-cook na ito. Kailangan mo lang siyang steam bago mo kainin. Pero this time, ginawa ni John ng extra flavor. Ay, yung buko natin. Uy, pupunta ba tayo ng Asian market dear? Asian store? If we were gonna go, we would have gone when we were out, you know? Is it available there also, the Worcestershire? No. Ah, okay. Kasi ito guys ba, oh. Hala, parang nasunog, no? Looks like it's from the sun, darling. Looks like it's burn. Oh. Ayan. Oh, nilagyan lang ni Jan guys ng rosemary. Itong ating niluto niya na kuan. Tapos, lalagyan ni Jan ng garlic butter. Ayan. Ganyan, magluto sila dito guys sa bahay. Tag-tatlo talaga ang bukas. No? Tag-tatlo ang bubuksan na kalayo. Wow, sarap ng steak ni Jan, oh. Very lamig. I think that's my egg. That is. Multitasking talaga kami dito ni Jan, guys. Ako nagbe-video. Tapos si Jan nagluluto. Naset ko na pala yung table.
Nagbabalak din pala kami na pumunta sa Michael Kors kasi yung kasamahan ni John sa trabaho is gustong pumunta. Wala siyang sasakyan. Ihahatid namin siya ni John. Since malapit po yung Jollibee doon, baka dadaan na rin kami. Yan ang aabangan ninyo sa next vlog natin guys ha. Kung nagustuhan ba ni John ang mga pagkain sa Jollibee. Kasi mostly kasi mga Amerikano, McDo yan sila, KFC yan sila, or Chick-fil-A. Pero this time, ipapatry natin sa kay John kung ano yung mga paborito niya na pagkain sa Jollibee. May mga paborito siya na pagkain sa Jollibee guys, no? Pero may mga hindi din. Oo. Kasi syempre, iba yung panlasa ng mga Amerikano eh. So yan yung aabangan ninyo sa susunod na mga vlogs natin guys. No? Magbumukbang tayo ng Jollibee. Paborito ni John. Okay. For my... Oh, I think I need the salt. Okay, I have it here. Can I have a small, dear? Bowl? Not a bowl. Ramekin. What do you call that? Ramekin. Ramekin. Ramekin pala ito, guys. Alam niyo yun, ramekin? Ramekin! So, I always have suka. Ay! Hindi ko siya nalubo. Watery. You have to kasi right away. What was I looking for? Ooh, I'm here let's for try it. Soda? Do you want soda? Maybe. We can have. Lord, thank you so much for the blessings, for the food. Amen. Amen. Okay. Kung makakapunta kami ng Asian store mamaya, bibili ako ng mga sangkap like kaong or ano pa yun siya? Nilalagay sa fruit salad. Kasi sayang yung lubi. Masarap pa naman yung lubi. Perfect ang pagkaluto ng egg ko, oh. Not too runny and not overcooked. That's how I like my egg. Pero dati nung naalala ko nung bata pa ako, guys, mai-share ko lang sa inyo. Yung isang itlog, minsan hinahati pa namin yan, tapos binabaon yung kalahati. Pero piniprito namin para lalapad siya, di ba? Pag piniprito. So, yun. Dati walang-wala kasi talaga kami nung bata pa kami. Mas masarap nga siya na iprito itong chicken burger. Is that better? Thank you so much for watching guys. Sana nag-enjoy kayo at kahit papano ay naaliw kayo sa vlog namin. Malaking bagay na nandyan kayo na palaging sumusuporta. Kahit simpleng panonood, malaking tulong na yan sa amin. Sa totoo lang, ang buhay ay hindi madali. Lahat tayo may kanya-kanyang mga pinagdadaanan, lalong-lalo na pagdating sa finances at mga responsibilidad. Pero ang importante, hindi tayo tumitigil. Tuloy lang, kahit mahirap, kahit mabagal, basta umaabante. Kung may talent ka, gamitin mo sa tama. Hanapin mo kung saan ka pwedeng kumita habang ginagawa mo yung gusto mo. Hindi man agad-agad, darating din yan. Basta may sipag at tiyaga lang. Huwag tayong mawala ng pag-asa ha. Lahat ng problema may solusyon. Minsan hindi lang agad nakikita, but trust the process. Laban lang tayo sa araw-araw. Again, thank you so much for watching. And abangan ninyo, sa susunod na video, magluluto na si John ng tinolang manok. Diba? Sa mga gusto ng tinolang manok, abangan ninyo sa next video natin. Thank you so much for watching and don't forget to like, comment, and subscribe kung nagustuhan ninyo ang vlog natin na ito. See you on my next vlog. Bye-bye!